Good morning. Good morning. Ito yung ano ko, yung ginagawa ko ngayon pala. Ito, dati nang natahito. Ito pala, may bago natin tinahito, nilagyan natin ng kanal. At saka, tapos, ang purpose pala ng kanal para hindi mapudpud yung thread, maproteksyonan yung thread na nilagay natin dito sa sapatos para hindi siya masira rin. Ito yung thread din na yung kanal na nakalagay, parang hindi siya halata. Parang style niya na lang. Kung ano yung nakikita nyo sa video, parang hindi halata, ganun din sa actual. Ayun, papakita ko sa inyo kung paano ko tinatahi ito sa tambalin. Ito pala yung proseso sa tamang pagtatahi dito sa sapatos, lalong-lalo na sa tambalete. Ganitong sapatos kasi mas magandang tahiin dito sa mga ganitong style na makina. Si manipis, saka hindi siya halata. Ito pala yung thread na ginagamit ko, hindi pala ito yung mabilis matigtas na katulad na nagagamit sa damit. Hindi po ito pang damit. Ito po yung ginagamit sa leather, saka maong, yung makakapal na maong. Yan. Kung nakikita nyo, ano siya, bali na tinatahi na natin. Kailangan dahan-dahan lang para pantay, hindi maratrat sa needle mark yung swelas. Sa mga nais pong magpagawa ng magpa-repair ng ganito, lalong-lalo na sa Converse na ganito, nagko-customize din po ako sa mga nais pong magpa-customize ng ganitong sapatos nila. Full restoration rin po, nagpo-full restoration, saka coloring din po ako. Ayan, bali tinatahi ko na siya kasi kailangan natin dahan-dahanin yung mga ganitong makina para pantay, hindi lagpas-lagpas yung pagtatahi. Pinoportion natin dun sa linya para hindi kita. Ayan. Sa ganitong ano pala, pagtatahi, pagka tinahi mo kasi ito sa mga tradisyon na manual na pagtatahi sa mga thread na makakapal nylon, nangyayari kasi malalaking butas ang iiwanang butas nito sa needle mark dun sa swelas pagka yun ang ginamit. Kasi manipis lang din kasi yung rubber nito dito sa gilid niya, kaya kailangan din manipis din yung thread na ilalagay natin. Ayan. Ang thread pala na nilagay ko kulay white, pwede rin itim o kahit anong kulay, pwede naman kung anong gusto nyong kulay, yellow, red, para visible tingnan. Parang style niya na lang, yung mga mahilig sa may mga style na tahi, pwede naman. White ang ginamit ko kasi ito kasi yung lagi kong ginagamit sa sa Converse. Pwede rin itim kasi may itim naman siya, hindi naman makikita pagka sa itim. Bali pinagsusunod-sunod ko na lang yung tahi nito dun sa kulay itim na linya dito sa sapatos para hindi naman halata, saka kahit makita hindi siya
pangit tingnan, parang style niya na lang. Ayan. Malapit na tayo matapos. Bali, itong tinatahi ko pati yung dito sa ano na rin sa harapan ng dito sa harapan. Ito. Tatahi ko na rin pati ito dito. Para hindi siya halata dito. Papasadahin ko din yan. Ito. Ang kagandahan sa ganitong sapatos na nire-repair, madali lang i-repair yung mga ganito kasi hindi komplikado, walang masyadong foam na nakalagay sa loob. Pagka ni-repair yung ganito, hindi halata. Nakagawa na rin kasi ako ng ganito, yung patches niya sa loob na punit, patches ko siya sa loob, saka zigzag. Yung pagka-zigzag niya, parang style niya na lang. Sa mga mahilig sa mga ganitong sapatos, pwede nyo lang po akong kontakin sa aking Facebook page o kontakin nyo rin po ako sa aking number. Sa mga ganitong sapatos pala, dito ko tinatahi yung mga Converse na dito sa makinang ganito. Dun sa isa naman, yung halos ginagamit ko sa bag, yung ay post type, hindi kaya kasi ng makinang ganitong sapatos, kaya dito ko tinatahi. Ito kasi may 360 degree na kayang tahiin kahit sa sulok. Pumapasok yung mga kahit makikitid na sulok-sulok, kayang-kaya nito. Ayun nga lang, matagal lang pagtatahi dito kasi mano-mano, pero napaka-epektibo. Ito yung nauna ko palang makinang ginamit nung kaka-open ko palang sa aking shop. Ito yung pinakaunang ginamit ko. Second hand lang ito. Nabili ko pa dito sa Tugigaraw sa nagsarang shop dati. Ngayon nag-open ulit. Pero iba na yung nagmamanage. Ito yung ano na natin. Patapos na siya. Isusunod ko na natin yung isa dun sa harapan. Bali ito, nilalak ko na lang siya. Ang pag-lock pala nito, pinagsusunod-sunod ko pa rin dun sa dating stitches niya. Ayan, tinatanggal ko na. Ayun, okay na. Kung nakikita nyo, ano yan, ganyan siya, oh. Hindi siya halata. Ayan, ito yung tahi niya. Pakita ko sa... Ayan, yung tahi niya. Ayan. Oh, sana yun. Ayan, yung thread na yan. Hindi nakikita. Saka, ito kasing ganitong thread. Hindi siya nakikita pag dito sa mga ganitong swelas, Converse. Lalo na pag may linya. Yung linya, ang ibig sabihin dito, yung parang, ano yan, yung design niya dito na black. Ayun. Bali, pinoportion ko na lang yung thread dyan para tago. Eh, may customer din tayo na nagpagawa na yung gusto, yung kita. Ang ginawa ko, nagsuggest ako ng ibang kulay. Ang gusto niya, yellow. Ayun. Ginawa naman natin at maganda naman ang pagkagawa. Sa mga gustong magpapatches ng mga ganitong sapatos, lalo na kung may gusto kayong papatches, yung mga tulad niya, mga embroidery, mga patches na kahit pangalan nyo, pwedeng ilagay dito. Ayan. Ito yung tinatahi ko na yung dun sa harapan. Dito pala, habang nagtatahi ako, pinapaliwanag ko kung paano ko ginagawa, kung ano yung mga ginawa ko nung nakaraan.
Ito kasi kadalasan sa mga tahing ganito, nakikita ko pagka tinatahi sa manual, ang lalaki ng needle mark, tapos malalaki pa yung agwat ng pagtatahi. Masagwa kasi tingnan pagka ganun. Dati ganun din ang ginagawa ko. Ngayon nung ano kasi nung nag-aral ako sa ganito, maganda pala tahiin pag sa tambalete. Natutunan ko lang ito sa dating kumpanyang pinagtrabahuan ko. Kaya ngayon na-apply ko na. Dati pala nagtrabaho rin ako sa Mr. Quickie dito sa Tugigaraw, saka sa Manila. Ayan, tapos na siya. Kaya dun ko natutunan yung pagtatahi nito. Ay, okay na, bali sa mga nais pong magpagawa nito, ito po, dito natin tinatahi yan yung makina yan. Ang pangalan niyan, tambalete. Ito yung tinahi natin, hindi siya kita. Ngayon, susunod na natin tong tahi dito. Okay. Sa mga gustong magpatahi ng mga sapatos nila, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page o Facebook account. At may number din po ako dun. Pwede nyo akong tawagan rekta o i-message nyo na lang po ako. I-send nyo sa akin yung picture na gusto nyo ipa-record. Salamat sa mga nanonood at sa mga mag-message, and God bless sa inyo. Thank you.